means towards an end. Agrarian reform and modernization, rural development. A vision and plan to make the rural communities vibrant by making farmers productive, increase their income, to modernize agriculture, and provide other support services. Ang pagsasaka isang dapat may pagmamalaki, no? Sa ibang bansa, karamihan ng farmer mayaman, no? Dito sa Pilipinas may mahirap dahil nga mahina ani. Pero ito na yung panahon na simulang pahalagahan ng ating mga farmers ang pagsasaka at huwag nang itulak yung anak na mag-abroad at tulungan na lang siya sa pag-asikaso ng bukid. Yayaman sila. Ito ay common sense na paraan, nakita nila madali, walang maraming trabaho. Hindi sila nagpupunla ng ilang araw na preparasyon, nagbubunot ng punla, nagtatali ng punla, naghahakot ng punla. O hindi sila nag-aani na kinakaret, hinahampas, iniipon, tinatali, hinahakot, nauulanan, nawala 'yon. Kasi itong harvester namin, pag pinasok ang bukid, pag may araw, pasok. Gigiikan niya, gagapasin niya. Gagapas niya, gigiikan niya.
sa atin yung isyung baka mawalan ng trabaho yung mga farm laborer natin at saka yung farmer, maraming free time. Hindi pa rin eh. Kasi itong services ng machineries, planting at saka harvesting, in between, the farmers is badly needed in his farm. Yung care and management ng palay. Irrigation, weeding, pagbabantay ng mga kulisap, mga sakit sa palay. Walang ibang makakakita niyan na ibang tao sa bukid, kundi siya. Kaya yun ang kailangan yung magsasaka. Like yung mga manananing, nanggagapas, kasi kung tutulungan na tayo ng mga makina, meron ting pamamaraan na nandiyan pa rin sila sa bukid. Kasi magkano yung 1 litro ng herbicides ngayon? Napakamahal. Ang tingin natin, instead, bago mo gamitin yung lason, paggamit na lang, itong mga farm laborer natin, gamitin na lang natin tumulong magalis ng damo. Malinis na, effective na, makakatulong pa tayo na empleyado ng itong mga farm laborer natin. Ang sinasabi natin, yung pinakamababa, yung minimum recommendation natin sa paggamit ng abono sa palay ngayon, like halimbawa, 5 sako, 1 hektarya, na ginagamit din sa ngayon at hindi na ma-maximize ng halaman kasi kulang yung pagkaprepara. Mali yung pagkalagay ng halaman. Dahil sa technology na ito, makakain lahat yan, the same level ng fertilization, you will get the maximum yield. So, yun ang isang nakita namin dito na bakit ginawa lang natin na makina, tumaas yung harvest, yung yield. Kasi nga, Andun na yung dati. andun na yung Andun na yung bagong binhi. Andun na yung maraming abono. Andun na yung pesticide. Mali, unang-una, mali yung edad ng tinanim na pula. Mas gaano pa karaming abono lalagay mo, wala na. Pangalawa, sabi ko nga, ang labanan sa palay, padamihan ng productive tiller, yung supling. Kapag kaya na hindi nanupling ng maigi dahil tinanim niya 40 araw na, 30 araw na, talagang kukunti maaani mo sa palay. So, parang ito, tinuruan yung magsasaka sa analisyon ni nakadante rito na pagdugtong-dugtungin yung tamang sistema sa pagpapalayan. Kasi andito sa atin ang technology eh. Hindi nga lang na pagtahi-tahi. At pangalawa, mabagal at mahirap, walang tulong na makinarya. Kung malinis lang po ito at walang mga damo at kaya Itong bagong teknolohiya ngayon na na-introduce, kami po ay naniniwala dito na mayangat ng pamumuhay ng bawat Pilipino kung magsisipag lang na magsaka at sa pamagitan ng ratuning nito hindi na masyadong gagastos ng mga farmer dahil kunti lang ang ng magagamit na puhunan. Etong huling pagtatanim namin, naging masyadong napaka-enthusiastic na ng mga farmer. Sabi ko nga kanina, sa 100 pumunta sa amin, this season, 20% lang ang na-service namin. Kulang na kami ng makina, kulang na kami ng tray, kulang na kami ng taong marunong mag-operate. Kaya itong, ngayon harvest time ngayon, kaya medyo relax kami. Pero walang tigil pa rin ang pagtatanim namin. Pero this coming planting season, second crop, mapupuno na naman ang schedule namin. Halina't sumama sa tagumpay ng magsasaka.